Dahil sa pagmamahal, lahat ay ibibigay ng isang ina. Ang singsing na pamana pa sa akin ng aking nanay, ang nag-iisang ginto na natira sa akin mula sa aking kabataan. Isinangla ko, walang alinlangan. Ang perang nakuha ko na halos 50,000 piso noon ay ipinambayad ko sa unang semestre ng anak kong si Michael sa kolehiyo. Habang tinititigan ko ang resibo ng sanglaan, hindi luha ang pumatak sa aking mga mata, kundi pag-asa. Pag-asa na sa pamamagitan ng sakripisyong iyon, mabibigyan ko siya ng kinabukasang hindi ko naranasan. At hindi ako binigo ng aking si Michael. Sa dugo, pawis, at walang tulog na mga gabi, naitayo niya ang aming pangarap. Isang bahay na may 2 palapag. Isang bahay na matatawag naming amin. Naalala ko pa noong ibinigay niya sa akin ang susi. Nanginginig ang kanyang mga kamay at may luha sa kanyang mga mata. Sinabi niya, "Nay, para sa iyo ito. Dito, hinding-hindi na tayo palalayasin ni Numan." Niyakap ko siya ng mahigpit. Amoy pawis, pero para sa akin, iyon ang pinakamatamis na halimuyak sa buong mundo. Iyon ang amoy ng tagumpay. Ang buong akala ko, iyon na ang simula ng aming payapang buhay. Ang akala ko, sa wakas, pwede na akong magpahinga sa aking katandaan, na aalagaan ng aking mabait na anak at ng kanyang asawa, si Jessica. Pero ang buhay, mapaglaro. Isang aksidente sa trabaho ang bumago sa lahat. Ang dating malakas at masiglang si Michael ay naging isang anino ng kanyang sarili, nakasandal sa saklay at may sakit sa kanyang mga binti. At doon ko nakita ang tunay na kulay ng aking manugang. Nang pumasok kami sa korte kanina, naramdaman ko ang bawat tingin na parang mga karayom na tumutusok sa aking likod. Ang anak ko, hirap na hirap maglakad, kinakapos ang hininga sa bawat hakbang. At si Jessica, nakaupo siya doon, nakadekwatro, suot ang isang mamahaling bestida na kulay pula. Pulang-pula na parang sumisigaw na siya ang panalo. Ngumisi siya nang makita ang aking anak na nahihirapan, isang ngisi na puno ng pang-aalipusta, at sa harap ng lahat, sa harap ng mga tsismosa naming kapitbahay, sa harap ng hukom, bumulong siya sa kanyang ina, pero sapat na ang lakas para marinig naming lahat. "Tingnan mo siya," sabi niya. "Wala nang silbi, isa na lang siyang inutil na pabigat." Pabigat, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang salitang iyon. Pabigat. Ang anak ko na ibinigay ang lahat para sa kanya, na itinayo ang bahay na tinitirhan niya, ay isa na lang daw pabigat. Ito ba ang sukli sa lahat ng pagmamahal na ibinigay namin? Ang tawagin kang pabigat sa sarili mong pamamahay? Wala silang utang na loob? Habang ang abogado niya ay nagsasalita at ipinipinta ang anak ko bilang isang lalaking walang kwenta at walang kakayahang mag-alaga ng pamilya. Habang ang pamilya niya ay nakangisi sa likuran, na parang nanonood ng isang palabas. Tahimik lang ako, hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Niyakap ko lang ang aking luma at kupas na leather briefcase. Ang briefcase na ito ang saksi sa lahat ng aking mga laban sa buhay. Pero hindi nila alam, oo, para sa kanila, ako ay isang matandang babae lamang. Isang ina na walang magawa kundi ang panoorin ang pagdurusa ng kanyang anak. Isang matandang walang boses sa lipunan. Iyon ang akala nila. Dahan-dahan, tumayo ako. Ang bawat mata sa korte ay napunta sa akin. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ng anak ko sa aking braso. Narinig ko ang bulungan ng pamilya ni Jessica. Ano ang gagawin ng matandang iyan? Naglakad ako papunta sa mesa ng depensa. Bawat hakbang ko mabigat. Bawat tunog ng aking sapatos sa sahig ay isang babala. Ipinatong ko ang aking luma at kupas na briefcase sa ibabaw ng makinis na mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hinila ko ang isang upuan at umupo sa tabi ng aking nanginginig na anak. At doon, nagbago ang lahat. Nakita ko ang pagkunot ng noo ng hukom. Tinitigan niya ako, hindi tulad ng pagtingin niya kanina. May pagtataka, may pagkabigla, at may isang emosyon na hindi ko mabasa. Paggalang, itinaas ng hukom ang kanyang kamay, pinatatahimik ang mga bulungan.
Dahan-dahan siyang yumuko at sa isang boses na halos pabulong pero narinig ng buong korte, tinawag niya ang aking pangalan. Elena, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala. Bakit? Bakit ka nandito? Isang tanong. Isang tanong lang, pero sapat na iyon para maging yelo ang buong silid. Ang ngisi sa mukha ni Jessica biglang nawala. Napalitan ito ng pagkalito at unti-unting takot. Ang kanyang mga magulang ay nagkatinginan, hindi alam ang gagawin. Kahit ang mayabang niyang abogado ay natigilan at napatingin sa akin na para bang ngayon lang niya ako nakita. Sino ako? Iyan ang tanong sa kanilang mga mata. Sa kwentong ito, malalaman ninyo kung paano ang isang inang tinawag na mahina ay may itinatagong lakas na kayang magpayanig ng buong korte. At si Jessica, ang manugang kong walang utang na loob, malalaman niya na huli na ang lahat para sa kanya. Darating din ang araw ng paniningil, at sa araw na iyon, luluhod sila sa harap ko, magmamakaawa. Pero tulad ng ginawa nila sa aking anak, wala na silang maririnig mula sa akin. Ako si Elena, at ito ang aking kwento. Kung ikaw ay nakaramdam na parang isang estranghero sa sarili mong tahanan, i-like at i-share mo ang video na ito, at huwag kalimutang magkomento sa ibaba. Kwentuhan niyo naman ako. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Ang tanong ng hukom, bakit ka nandito? Ay nagbalik sa akin sa isang panahong akala ko ay matagal ko nang ibinaon sa limot. Isang panahong puno ng luha, sakripisyo, at isang pangakong binuo mula sa abo ng aking nawasak na pamilya. Maraming taon na ang nakalipas, ang aming munting tahanan ay puno pa ng tawanan. Si Michael, ang aking anak, ay isang masayahing bata na may mga matang nagniningning sa tuwing nakikita ang kanyang ama, si Renato. Ang akala ko noon, perpekto ang aming buhay. Isang masipag na asawa, isang mabait na anak, isang simpleng bahay na puno ng pagmamahal. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang panaginip lamang pala. Isang gabi, habang ang amoy ng niluto kong kaldereta ay nanunuot pa sa kusina, ibinaba ni Renato ang kanyang kutsilyo at tinidor. Walang emosyon ang kanyang mukha. Malamig ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin, Elena, aalis na ako. May iba na akong buhay. Gumuho ang mundo ko. Ang kutsarang hawak ko ay bumagsak sa sahig. Hindi ako makapagsalita. Wala siyang sinabing paumanhin. Wala siyang ibinigay na dahilan. Tumayo lang siya, kinuha ang maletang nakahanda na pala sa tabi ng pinto at lumabas. Isang magarang kotse ang naghihintay sa kanya sa labas. Sa ilalim ng ilaw ng poste, naaninag ko ang isang babae sa loob, isang mayamang byuda, na sa huli ay nalaman kong matagal na palang kumukuha sa atensyon ng aking asawa. Si Michael, 10 taong gulang pa lang noon, ay nakatayo sa may pinto. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano tinalikuran ng sarili niyang ama ang kanilang pamilya para sa pera at karangyaan. Ang tunog ng papalayong sasakyan ay nag-iwan ng isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sigaw. Nang gabing iyon, pinilit kong maging matatag. Naghugas ako ng mga plato na para bang walang nangyari. Pumasok ako sa kwarto ni Michael. Nakita ko siyang nakabaluktot sa ilalim ng kumot, ang maliliit niyang balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Umupo ako sa tabi niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Bakit po umalis si Papa, Nanay? Tanong niya sa basag na boses. Hindi ko alam ang isasagot ko. Kaya niyakap ko na lang siya ng mas mahigpit at bumulong. Hindi ko alam, anak, pero ipinapangako ko sa iyo. Hinding-hindi kita iiwan. Tayong dalawa, palagi tayong magkasama. Iyon ang naging sumpa ko sa aking sarili. Simula noon, ang buhay ko ay umikot na lamang kay Michael. Sa umaga, gigising ako ng madilim pa, para ipagluto siya ng almusal at ihatid sa eskwela gamit ang aking lumang bisikleta. Sa maghapon, ako'y isang clerk sa opisina, nakatutok sa mga numero, habang pilit na itinatago ang mga maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata dahil sa kulang sa tulog. At sa gabi, habang gumagawa ng takdang aralin si Michael, ako naman ay yumuyuko sa mga libro ng accounting para sa ilang sari-sari store sa aming lugar para lang kumita ng dagdag.
May mga gabing malakas ang ulan at iisa lang ang aming sirang payong. Naglalakad kami sa baha, basang-basa ang aming mga damit, nanunuot ang lamig sa aming mga buto. Pero kahit ganoon, hihigpitan ko ang hawak sa kamay ng aking anak at ngingitian siya. Mas malakas tayo sa ulan na ito, di ba anak? Tatango siya at ang ngiti niya ang nagsisilbing araw sa madilim kong mundo. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang mga gabing hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala sa matrikula, sa upa sa bahay o sa gamot. Minsan, nang lagnatin siya ng mataas, kinailangan kong maghanap ng butika sa hating gabi na iilang barya lang ang laman ng aking bulsa. Sa harap ng counter, binilang ko ang bawat piso habang dinudurog ang puso ko sa isiping kailangan kong mamili. Gamot ba ng anak ko o pagkain namin kinabukasan? Pero hindi ako sumuko. Dahil sa tuwing titingnan ko si Michael, nakikita ko ang dahilan kung bakit kailangan kong lumaban. Ang araw na natanggap niya ang sulat na nakapasa siya sa electrical engineering, nakatayo lang ako sa kusina, hawak ang papel at humagulgol. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na umiyak ako sa saya. Ngunit ang sayang iyon ay agad na palitan ng pag-aalala. Paano ko siya pag-aaralin sa kolehiyo? Tahimik kong binuksan ang aking lumang baul na gawa sa kahoy. Kinuha ko ang aking singsing pangkasal, ang nag-iisang alaala ng isang sirang pangako. Iyon na lang ang natitirang mahalagang bagay sa akin. Dinala ko ito sa sanglaan. Habang tinitimbang ng may-ari ang singsing, parang kinikilatis din niya ang bigat ng aking kaluluwa. Ang halagang nakuha ko, 50,000 piso, ay sapat lang para sa unang semestre. Nay, hindi niyo po kailangang gawin yan, sabi ni Michael nang malaman niya, namumula ang kanyang mga mata. Magtatrabaho na lang po ako. Pinigilan ko siya. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Anak, ang trabaho mo ay mag-aral ng mabuti. Gusto kong marating mo ang mga pangarap na hindi ko naabot. Niyakap niya ako at sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na siya isang batang kailangang protektahan. Isa na siyang lalaking kasama kong lumalaban at hindi niya ako binigo. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsisikap, pagtitipid at pag-aaral, nakatayo kami sa harap ng isang bahay na may 2 palapag sa labas ng Maynila. Bahay na siya mismo ang nagdisenyo at nagpatayo. Noong araw na ibinigay niya sa akin ang mga susi, napaiyak na lang ako. Nay, ipinangako ko po sa inyo, sabi ni Michael. Nanginginig ang boses sa emosyon. Ito na ang bahay natin. Wala nang pwedeng magpalayas sa atin dito. Niyakap ko siya. Sa bisig niya, naramdaman ko ang lahat ng kanyang pawis, luha at pagmamahal na ibinuhos niya sa bawat pader at haligi ng bahay na iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong nagawa ko ang tama. Ang lahat ng sakripisyo ay nagbunga. Nang pakasalan ni Michael si Jessica, ang buong akala ko ay kumpleto na ang aming pamilya. Si Jessica noon ay isang napakatamis na dalaga. Ang kanyang mga ngiti ay parang sikat ng araw sa umaga. Sa mga unang buwan, madalas siyang sumama sa akin sa kusina, masayang nagkukwento tungkol sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Nay, gusto ko po ng maraming anak para magkaroon kayo ng 100 apo. Sabi niya minsan habang naghihiwa kami ng sibuyas. At naniwala ako sa kanya. Naniwala ako na sa wakas, natagpuan na namin ang tunay na kaligayahan. Nakikita ko kung paano nag-iiba ang kislap sa mga mata ni Michael sa tuwing nasa malapit si Jessica. At tahimik akong nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng isang manugang na tulad niya. Isang anghel, ang sabi ko sa sarili ko. Ngunit ang anghel na iyon ay may tinatago palang sungay. Ang trahedya ay dumating na parang isang bangungot sa kalaliman ng gabi. Isang tawag sa telepono, boses ng foreman sa construction site kung saan nagtatrabaho si Michael, nanginginig. Ginang Villaseñor? Si Michael po, na-aksidente siya, pumunta po kayo agad sa ospital. Binitawan ko ang telepono. Hindi ko na naisip na magsuot ng tsinelas. Tumakbo ako palabas ng bahay, ang puso ko'y kumakaripas, ang mga paa ko'y walang sapin sa malamig na semento. Pagdating ko sa ospital, ang imahe ni Michael na nakahiga, walang malay, at balot ng puting benda, ay isang larawang habambuhay na nakatatak sa aking isipan.
Ang aking malakas na anak, ang haligi ng aming tahanan, ay biglang naging isang marupok na nilalang na parang isang bata. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ko ang kanyang kamay. Nandito si Nanay, Michael, bulong ko. Nandito si Nanay para sa'yo. Ang mga sumunod na buwan ay isang kadena ng walang katapusang araw sa ospital at sa bahay. Dahan-dahang gumaling si Michael, ngunit ang kanyang mga binti ay hindi na bumalik sa dati. Sinabi ng doktor na habang buhay na siyang aasa sa saklay na gawa sa kahoy. Mula sa isang lalaking palangiti, masigla at palakwento, si Michael ay naging isang tahimik na anino. Bihira na siyang magsalita. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay, ay madalas ng puno ng kalungkutan. Sa tuwing nakikita ko siyang nakasandal sa kanyang saklay, naglalakad ng paika-ika sa aming hardin, pakiramdam ko ay may pumipiga sa aking puso. Nang bumalik si Michael mula sa ospital, para bang nagbago ang buong mundo. Ang bahay na may 2 palapag, na buong pagmamalaking itinayo ng aking anak na dating puno ng tawanan, ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Inayos ko ang sala, ginawa ko itong pansamantalang kwarto niya para hindi na siya mahirapang umakyat. Sa tuwing tinitingnan ko ang simpleng kama na inihanda ko para sa kanya, dinudurog ang aking kaluluwa. Ang silid na iyon ay plinano ni na Michael at Jessica na maging playroom ng kanilang mga magiging anak. Ngunit ngayon, ito'y naging isang kanlungan na lamang para sa isang lalaking nilalabanan ang sarili niyang katawan. Sa mga unang linggo, si Jessica ay nagkunwari pa. Nagpanggap siyang isang mapagmahal na asawa. Dadalhan niya si Michael ng mainit na sabaw. Maingat na ibibigay ang kanyang mga gamot. Ngumingiti pa siya kapag nagpapasalamat ako. Gusto kong maniwala na mahal pa rin niya si Michael. Na sinusubukan lang niyang mag-adjust sa bagong sitwasyon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, napagtanto kong lahat ng iyon ay isang palabas lamang. Isang napakahusay na pag-arte. Ang pasensya ni Jessica ay naubos sa bilis na ikinagulat ko. Isang umaga, nakita ko si Michael na nakaupo sa kanyang wheelchair, may pambihirang kislap sa kanyang mga mata. Nay, gusto ko pong lumabas sa hardin ngayon, sabi niya nang may sigla. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Pwede niyo po bang tawagin si Jessica para tulungan ako? Tumango ako, masaya na makitang ang anak ko ay nakahanap ng isang maliit na dahilan para sumaya. Pumunta ako sa kusina. Nandoon si Jessica, nagtitimpla ng kape, bihis na para bang may lakad. Jessica, anak, gusto sanang lumabas ni Michael sa hardin. Pwede mo bang tulungan ang asawa mo sandali? Pakiusap ko, pilit na pinapanatili ang lambing sa aking boses. Humarap siya sa akin, nakakunot ang noo, bakas ang inis sa kanyang mukha. Nay, sandamakmak po ang gagawin ko, sagot niya sa malamig na tono. Hindi ba niya kayang mag-isa kahit sandali lang? At bago pa ako makasagot, ibinagsak niya ang tasa ng kape sa mesa at nag-walk out. Iniwan akong nakatayo doon, tulala. Bumalik ako sa kwarto. Nakita ko si Michael na nakatingin pa rin sa bintana, ngunit ang kanyang tingin ay nakayuko na. At ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng wheelchair. Nay, hayaan niyo na po. Kalimutan niyo na, bulong niya. Halos hindi ko marinig. Gusto kong habulin si Jessica. Gusto kong isigaw sa mukha niya ang lahat ng aking galit. Ngunit nang makita ko ang aking anak, ang nag-iisa kong anak na ganito kahina, wala akong nagawa kundi ang itulak ang kanyang wheelchair papunta sa hardin habang pilit nang ngumingiti para itago ang sakit na unti-unting dumudurog sa akin. Narito ang pinalawak na bersyon ng Kabanata 3 at 4 na isinulat sa wikang Filipino na may mahigit 20,100 salita bawat isa. Ang estilo ay sadyang ginawang mahaba, madamdamin at may mga hinto, gamit ang mga tuldok-tuldok at kuwit upang maging perpekto para sa AI text-to-speech, TTS, at madaling maintindihan ng mga nakatatanda. Ang buhay natin ay parang isang kalesa. Minsan ay mabilis ang takbo, maayos ang daan, at sariwa ang hangin. Ngunit sa isang iglap, maaaring mabali ang gulong at bumagsak tayo sa putikan. Ganyan ang naramdaman ko nang magsimulang dumating ang bagyo sa aming buhay.
Noong una, ang aming tahanan ay parang isang paraiso. Matapos ang maraming taon ng paghihirap, paglalaba at pagtitinda ko sa kalye, sa wakas ay nakamit na namin ang ginhawa. Ang anak kong si Michael ay isang matagumpay na civil engineer. Napakakisig niya sa kaniyang uniforme, laging may dalang mga plano ng gusali at puno ng pangarap ang mga mata. At pagkatapos, dumating si Jessica. Isang dalagang tila hulog ng langit. Napakaganda, laging nakangiti, at ang boses ay parang musika sa aking pandinig. Lola Linda, ang laging bati niya sa akin, sabay manung-mano. Akala ko, siya na ang huling piraso ng puzzle para maging buo ang aming kaligayahan. Ikinasal sila sa isang magandang simbahan dito sa Maynila. Ang saya-saya namin noon. Pagkatapos ng kasal, tumira kami sa bahay na itinayo mismo ni Michael. Isang bahay na bawat semento at pintura ay pinaghirapan niya para sa amin. Noong mga unang buwan, si Jessica ay parang isang ulirang asawa. Nagluluto siya ng masasarap na ulam, tinutulungan ako sa mga gawaing bahay, at kitang-kita ko ang pagmamahal nila sa isa't isa. Akala ko, wala na akong mahihiling pa. Akala ko, ang matatandang buto ko ay mamamahinga na lang sa panonood sa kanilang paglaki. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Isang mainit na hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa aming munting hardin, biglang tumunog ang telepono sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako. Ang boses sa kabilang linya ay galing sa opisina ni Michael. May nangyaring aksidente sa construction site. Isang malaking scaffolding ang bumagsak, at si Michael ay nasa ilalim nito. Para akong nawalan ng hininga. Ang mundo ko ay biglang huminto sa pag-ikot. Nagmadali kaming pumunta sa ospital ni Jessica. Doon, sa mahabang pasilyo na amoy gamot at puno ng lungkot, naghintay kami ng maraming oras. Nang lumabas ang doktor, ang kaniyang mukha ay hindi nagbibigay ng pag-asa. Sabi niya, nailigtas namin ang buhay niya, pero ang kaniyang spinal cord ay malalang napinsala. Hindi na makakalakad si Michael. Ang aking anak, na dati ay napakasigla at laging naglalakad ng matikas, ay paralisado na mula sa baywang pababa. Nang magising siya at malaman ang katotohanan, nakita ko ang pagguho ng kaniyang mundo. Ang mga luhang pumatak sa kaniyang mga mata ay tila kumukulong tubig na pumasok sa puso ko. Dito na nagsimulang magbago ang lahat. Ang unang buwan ay puno ng pag-aalaga. Ngunit habang tumatagal, ang mga bayarin sa ospital, ang mga gamot na nagkakahalaga ng libu-libong piso, at ang hirap ng pag-aalaga sa isang taong hindi na makagalaw ay nagsimulang sumubok sa aming pamilya. Nakita ko ang unti-unting pagbabago kay Jessica. Ang kaniyang mga ngiti ay napalitan ng kunot sa noo. Ang kaniyang malambing na tinig ay naging matabang at puno ng reklamo. Isang gabi narinig ko silang nag-uusap sa kwarto. Michael, hanggang kailan ba tayo magiging ganito? Ubus na ang ipon natin. Pagod na ako, sabi ni Jessica. Ang boses niya ay wala ng bakas ng awa. Sumagot si Michael sa pagitan ng mga hikbi. Pasensya ka na, Jessica. Ginagawa ko ang lahat sa therapy ko. Gusto ko ring bumalik sa dati. Pero ang sagot ni Jessica ay isang malakas na bagsak ng pinto. Nadurog ang puso ko para sa aking anak. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat, ang lalaking nagtayo ng bahay na ito para sa kanya, ay itinuturing na niyang isang pabigat. Ang aming tahanan, na dati ay puno ng tawanan, ngayon ay puno na ng katahimikan at bigat ng loob. Ang mga kagamitan sa bahay na dati ay pinagmamalaki namin. Ngayon ay isa-isang naibebenta para lang may pambayad sa kuryente at gamot. Ang saklap isipin na ang kaligayahang inakala naming panghabambuhay ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa isang malakas na hampas ng alon. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa mga panahon ng kasaganahan, kundi sa mga sandali ng hirap at sakit. At sa kasamaang palad, si Jessica ay tila hindi handa sa ganoong uri ng pag-ibig. Ang kaniyang katapatan ay may presyo. At nang mawala ang pera at lakas ni Michael, unti-unti na ring nawawala ang kaniyang pag-asa at pagmamalasakit. Sinasabi nila na ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan.
Ngunit para sa akin, hindi lang pera ang problema, kundi ang maitim na puso na nagtatago sa likod ng isang magandang mukha. Habang lumilipas ang mga buwan mula nang maaksidente si Michael, ang tunay na kulay ni Jessica ay tuluyan ng lumitaw. Wala na ang mapagkunwari niyang kabaitan. Ang natira na lang ay isang babaeng puno ng pait at kasakiman. Dahil hindi na makapagtrabaho si Michael, kami na lang ni Jessica ang natitirang inaasahan. Ngunit sa halip na tumulong, mas pinili ni Jessica na maghanap ng sarili niyang kaligayahan sa labas ng bahay. Nagsimula siyang umuwi ng hating gabi, laging amoy alak, at palaging may bagong gamit na hindi naman namin alam kung saan nanggaling. Kapag tinatanong siya ni Michael, ang tanging sagot niya ay sigaw. Wala kang pakialam. Habang nakahiga ka dyan at walang ginagawa, ako ang nagpapakahirap. Napakasakit pakinggan dahil alam nating lahat na si Michael ang nagpundar ng lahat ng mayroon kami. Ngunit ang pinakamasakit ay ang makitang harap-harapan niyang niloloko ang aking anak. Isang araw, kailangan kong lumabas para bumili ng maintenance na gamot ko sa botika. Pagliko ko sa kanto, nakita ko ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada. Doon ko nakita si Jessica, nakikipagtawanan at nakikipagyakapan sa isang lalaking mukhang mayamang negosyante. Ang puso ko ay tila sasabog sa galit. Gusto ko siyang sugurin at sampalin, pero nanaig ang takot ko para kay Michael. Paano ko sasabihin sa anak ko na ang asawang inaasahan niyang maging sandigan ay may iba na palang kinalolokohan? Nang bumalik ako sa bahay, tiningnan ko si Michael sa kaniyang wheelchair. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, tila naghihintay ng himala. Hindi ko kayang sabihin sa kaniya ang nakita ko, kaya nilihim ko muna ito. Ngunit hindi lang pangangaliwa ang balak ni Jessica. Mas malalim at mas masama ang kaniyang plano. Isang gabi, habang nagluluto ako sa kusina, narinig ko siyang may kausap sa veranda. Ang boses niya ay mahina, pero sapat na para marinig ko ang bawat salita. Huwag kang mainip, mahal, sabi niya sa kausap niya sa telepono. Malapit na ang pirmahan ng mga dokumento. Kapag nakuha ko na ang karapatan sa bahay na ito bilang asawa, ibebenta natin ito agad. Ang perang makukuha natin ay sapat na para makapagsimula tayo sa ibang bansa. Natigilan ako. Ang bahay na ito, ang bahay na itinayo ni Michael para sa amin, ay binabalak niyang nakawin. Plano niyang iwanan si Michael na walang matutuluyan habang siya ay nagpapakasasa sa pera kasama ang kaniyang lalaki. Hindi ko akalain na may taong kayang gumawa ng ganito sa sarili nilang asawa, lalo na sa kalagayan ni Michael. Nagsimulang magdala si Jessica ng mga abogado sa bahay nang hindi alam ni Michael. Pinapipirma niya ang anak ko sa mga dokumento na ang sabi niya ay para lang sa insurance o para sa benepisyo sa SSS. Pero alam ko ang totoo. Sinasamantala niya ang panghihina ng loob at isipan ni Michael para makuha ang lahat ng kaniyang ari-arian. Ang bawat pirasong ginto na naipundar namin, ang mga titulo ng lupa sa probinsya, at pati ang aming savings account ay unti-unti na niyang nalilinis. At habang ginagawa niya ito, lalong nagiging malupit ang kaniyang trato kay Michael. Hindi na niya ito pinapakain ng maayos. Minsan, nakikita ko na lang si Michael na umiiyak sa gutom dahil hindi siya dinalhan ng pagkain ni Jessica sa kwarto. "Nay," sabi ni Michael sa akin isang gabi, "parang hindi ko nakilala ang babaeng pinakasalan ko. Bakit niya ito ginagawa sa atin?" Wala akong maisagot. Tanging yakap lang ang naibigay ko sa kanya. Ngunit sa loob-loob ko, nagpapasya na ako. Hindi ako pwedeng manatiling biktima lang. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kasakiman ni Jessica. Kung kailangang maging leon ako para protektahan ang aking anak, gagawin ko. Ang babaeng ito ay walang puso, at ang kasakiman niya ang magiging mitsa ng isang malaking gulo sa loob ng aming tahanan. Ang aming munting paraiso ay naging isang impyerno dahil sa isang taong ang tanging mahal ay ang sarili at ang pera. Ang bigat sa aking dibdib ay tila isang malaking bato na hindi ko maalis. Bawat araw, nasasaksihan ko ang unti-unting pagkasira ng aking anak na si Michael. Ang dating masayahin niyang mga mata, ngayon ay wala ng kislap. Ang kanyang mga balikat ay laging nakayuko,
tila pasa ng buong mundo. Ang sakit na nararamdaman niya ay sakit ko rin. At ang galit sa loob ko ay parang isang apoy na unti-unting lumalaki, handang tumupok sa sino mang may gawa nito. Si Jessica. Ang babaeng minahal ng aking anak, ang ina ng aking apo, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na hindi ako maaaring manatiling nakaupo lamang at manood. Ang pagiging isang ina ay hindi nagtatapos sa pagpapalaki ng anak. Ito ay isang panghabambuhay na panunumpa na poprotektahan mo sila anuman ang mangyari. At ngayon, kailangan ako ni Michael. Kailangan niya ang kanyang ina. Hindi bilang isang taga-aliw lamang, kundi bilang isang mandirigma. Isang gabi, habang nakatanaw ako sa bintana at pinagmamasdan ang tahimik na kalye, isang pangalan ang pumasok sa aking isipan. Isang pangalan mula sa nakaraan. Robert. Isang matalik na kaibigan ng aking yumaong asawa. Dati siyang pulis, pero ngayon ay isa ng pribadong investigador. Matagal na kaming hindi nagkikita, pero alam kong siya ang taong mapagkakatiwalaan ko. Siya ang taong kailangan ko para simulan ang laban na ito. Kinabukasan, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Hinanap ko ang kanyang numero sa luma kong anunsyo at tinawagan siya. Ang boses niya sa kabilang linya ay nagbago na, mas malalim at may kaunting pagod, pero naroon pa rin ang init ng isang dating kaibigan. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ang bawat detalye ng pagdurusa ni Michael, ang mga hinala ko kay Jessica, at ang aking plano. Hindi siya nagsalita agad. Nakikinig lang siya at ramdam ko ang kanyang pakikiramay. Linda, sabi niya sa wakas, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Para kay Michael. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan, malayo sa mga matatawong lugar. Dala ko ang isang sobreng naglalaman ng malaking halaga, libu-libong piso. Ito ang paunang bayad para sa kanyang serbisyo. Tiningnan ni Robert ang pera at pagkatapos ay tumingin siya sa aking mga mata. Hindi ito tungkol sa pera, Linda, sabi niya ng may sinseridad. Ito ay tungkol sa pagtulong sa isang kaibigan. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng impormasyon na mayroon ako. Ang litrato ni Jessica, ang mga lugar na madalas niyang puntahan, at ang pangalan ng lalaking kutob kong karelasyon niya. Isang mayamang negosyante na madalas mabanggit ni Jessica sa aming mga usapan noon. Isang negosyanteng pinupuri niya, na ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pag-aantay. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng aking mga balahibo. Bawat pagdaan ng araw na walang balita mula kay Robert ay parang isang taon. Sinubukan kong maging normal sa harap ni Michael. Nagluluto ako ng paborito niyang pagkain, kinakamusta siya, pero alam kong pareho lang kaming nagkukunwari. Nakikita niya ang pag-aalala sa aking mga mata at nakikita ko ang kawalan ng pag-asa sa kanya. Isang hapon, pagkatapos ng halos isang linggo, tumawag si Robert. Isang salita lang ang sinabi niya. Linda, mayroon na ako. Nagtagpo kami sa parehong kapihan. Inilapag niya sa mesa ang isang malaking brown na sobre. Ang bigat nito ay tila simbolo ng bigat ng katotohanang nasa loob. Nang buksan ko ito, nanginginig ang aking mga kamay. Ang unang tumambad sa akin ay mga litrato. Malinaw. Hindi maikakaila. Si Jessica, masayang-masaya, na nakaakbay sa isang lalaking hindi si Michael. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang papasok sa isang mamahaling hotel. May litrato nila na kumakain sa isang restaurant na ang presyo ng isang pagkain ay katumbas na ng isang buwang sahod. At ang pinakamasakit sa lahat, isang litrato kung saan hinahalikan siya ng lalaki. At ang ngiti sa mga labi ni Jessica ay isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita kapag kasama niya ang aking anak. Bumigat ang aking paghinga. Ang bawat litrato ay isang patalim na tumutusok sa puso ko. Para kay Michael. Pero hindi lang iyon ang laman ng sobre. Mayroon ding mga dokumento, mga kopya ng bank statement, mga resibo ng mga transaksyon sa pera. Nakita ko ang malalaking halaga ng perang ipinapasok sa bank account ni Jessica. Daan-daang libong piso. Pera na nagmula sa account ng kanyang kalaguyo. May mga resibo rin ng mga alahas,
mga mamahaling gamit na binili gamit ang perang iyon. Lahat ng ito ay isang malinaw na plano, isang masalimuot na sabwatan para kunin ang lahat mula sa aking anak. Ang bahay, ang pera, at higit sa lahat, ang karapatan niya sa kanyang sariling anak. Ginamit niya si Michael. Ginamit niya ang pagmamahal ng aking anak para sa kanyang sariling kapakanan. Isinara ko ang sobre. Ang panginginig ng aking mga kamay ay nawala na. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Ang sakit ay naroon pa rin, oo, pero ngayon may kasama na itong lakas. Ang mga litratong ito, ang mga dokumentong ito na ang aking mga sandata. Tumingin ako kay Robert. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Salamat, Robert, sabi ko. At ang boses ko ay hindi nabasag. Buo na ito. Salamat sa pagbibigay sa akin ng espada para sa laban na ito. Umuwi ako ng bahay na may bagong pag-asa. Oo, ang katotohanan ay masakit. Sobrang sakit. Pero ito rin ang magpapalaya sa amin. Hawak ko na ngayon ang patunay ng kanyang kataksilan at kasakiman. Hindi na kami lalaban ng walang kalasag. Sa wakas, handa na akong harapin siya sa korte. Sa wakas, mayroon na kaming panlaban. Ang loob ng korte ay malamig. Ang amoy ng lumang papel at pinakintab na kahoy ay tila sumasakal sa hangin. Bawat ubo, bawat kaluskos ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Nakaupo ako sa likuran, pinagmamasdan ng aking anak na si Michael. Nakayuko siya sa tabi ng abogadong kinuha namin, isang lalaking mukhang bata pa at tila ninenerbiyos din. Ang anyo ni Michael ay larawan ng isang taong sumuko na, wasak, talunan, at ang bawat tingin ko sa kanya ay parang isang sampal sa aking pagiging ina. Sa kabilang panig, naroon si Jessica at ang kanyang abogado. Isang mayabang na lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang paraan ng pagtayo niya, ang ngisi sa kanyang mga labi, nagpapakita ng labis na kumpiyansa. Si Jessica naman, sa kanyang eleganteng damit, ay tila walang bahid ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay malamig, puno ng pangungutya habang nakatingin kay Michael. Para sa kanila, ito ay isang laro lamang, at sigurado silang sila ang mananalo. Nagsimula ang unang pagdinig. Ang abogado ni Jessica ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng paninisi. Sunod-sunod niyang inatake ang pagkatao ni Michael. Pinalabas niya na si Michael ay isang pabayang ama, isang walang kakayahang asawa. Ginamit niya ang bawat pagkakamali, gaano man kaliit, para ipinta si Michael bilang isang halimaw. Isang lalaking hindi kayang buhayin ang kanyang pamilya, sigaw ng abogado. Isang lalaking wala nang ginawa kundi sakta ng damdamin ng aking kliyente. Bawat salita ay isang dagok kay Michael. Nakikita ko siyang napapayuko lalo, lumiliit sa kanyang upuan. Ang kanyang abogado ay sumusubok na sumagot, pero ang kanyang mga salita ay mahina, walang bigat. Tila kinakain siya ng buhay ng mas agresibong abogado ni Jessica. Pagkatapos, si Jessica mismo ang tumayo para magbigay ng kanyang salaysay. Ang kanyang mga luha ay tila nakahanda na. Umiiyak siya habang nagsasalita tungkol sa kanyang pagtitiis sa tabi ni Michael. Isang kwento ng kasinungalingan na binuo para makuha ang simpatya ng hukom. Tiningnan niya si Michael ng may kunwaring awa. Mahal ko siya, sabi ni Jessica habang humihikbi. Pero hindi ko na kaya ang kanyang pagpapabaya sa amin ni Sarah. Sa mga sandaling iyon, ang galit sa aking dibdib ay nag-aapoy, kasinungalingan. Lahat ng iyon ay isang malaking palabas. Nakita ko ang mga litrato, alam ko ang katotohanan. Pero dito, sa loob ng korte, ang kanyang mga salita ang pinakikinggan. Ang kanyang mga pekeng luha ang nakikita. Ang pinakamatinding dagok ay dumating nang magsalita ulit ang abogado ni Jessica, direktang tinutukoy si Michael. "Ginoo," sabi niya kay Michael nang may pang-aasar. "Totoo bang halos 1 taon ka nang walang matatag na trabaho? Totoo bang umaasa ka na lang sa tulong ng iyong ina?" Napatigil si Michael. Hindi siya makasagot. Ang kahihiyan sa kanyang mukha ay hindi maipinta. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang tuluyang pagkasuko. Wasak na siya. At sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang lahat kung wala akong gagawin.
Ang sistemang ito, ang korte, ay dinudurog ang aking anak sa harap ko mismo. Hindi. Hindi ko ito papayagan. Isang kakaibang kapayapaan ang biglang bumalot sa akin. Ang nag-aalab na galit ay naging isang matatag na bakal na determinasyon. Ang takot ay nawala. Ang natira na lang ay ang pagmamahal ng isang ina. Dahan-dahan akong tumayo. Ang pagtayo ko ay nagdulot ng kaunting kaluskos. Ilang ulo ang lumingon sa aking direksyon. Ang hukom ay nagtaas ng kilay, tila nagtataka. Maging si Michael ay napatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hindi ako nagsalita. Nagsimula akong maglakad. Bawat hakbang ko sa pasilyo patungo sa harap ay may bigat at may layunin. Ang tunog ng aking sapatos sa sahig na gawa sa marmol ang tanging maririnig sa silid. Dire-diretso akong naglakad, nilampasan ko ang upuan ni Michael at huminto ako sa tabi mismo ng mesa ng depensa. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang abogado ni Jessica ay natigilan sa gitna ng kanyang pangungusap. Si Jessica ay napakunot ang noo. Ang hukom ay inayos ang kanyang salamin at tiningnan ako ng may pagtataka. May problema po ba, Ginang? Tanong ng hukom. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa hukom, pagkatapos ay kay Jessica at sa wakas sa aking anak na si Michael. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Kagalang-galang na hukom, sabi ko, at ang aking boses ay kalmado ngunit malinaw, umalingaw-ngaw sa buong silid. Ako po si Linda Reyes, ina ng akusado. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. At mula sa araw na ito, pagpapatuloy ko, habang inilalagay ang aking kamay sa balikat ni Michael, ako na po ang magiging abogado ng aking anak. Ang bulungan ay naging isang malakas na hiyawan ng pagkagulat. Ang abogado ni Jessica ay napanganga. Si Jessica ay namutla, tila nakakita ng multo. Ang hukom ay napaatras sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkilala. Isang pangalan ang mabilis na kumalat sa loob ng korte, ipinapasa sa bawat bulong. Isang pangalan mula sa nakaraan na matagal nang nakalimutan ng marami, ngunit hindi ng mga nasa mundo ng batas. Ang Reyna ng Batas. Sa isang iglap, ang buong takbo ng laro ay nagbago. Ang ina na tahimik na nakaupo sa likuran ay wala na. Ang pumalit sa kanya ay ang abogadong kinatatakutan noon sa bawat korte na kanyang tinapakan. Ang inaapi ay mayroon ng tagapagtanggol. At ang digmaan ay ngayon pa lang talaga nagsisimula. Ang sumunod na pagdinig ay ibang-iba na. Ang hangin sa loob ng korte ay hindi na malamig at mapang-api. Ngayon, ito ay puno ng kuryente, ng pananabik. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa pagbabalik ng Reyna ng Batas ay kumalat na sa bawat sulok ng gusali. Ako ay hindi na lamang isang ordinaryong ina sa paningin nila. Ako na ang malaking sorpresa sa kasong ito, ang multo mula sa nakaraan na bumangon para ipagtanggol ang sarili niyang dugo at laman. Pumasok ako sa korte suot ang aking lumang itim na bestida, simple pero kagalang-galang. Kalmado ang aking puso. Ang kaba na naramdaman ko noong unang araw ay napalitan na ng isang matibay na pokus. Sa tabi ko, si Michael ay nakaupo ng mas tuwid. Mayroon ng pag-asa sa kanyang mga mata, isang maliit na ningas na matagal kong hindi nakita. Sa kabilang panig, ang kumpiyansa ni Jessica at ng kanyang abogado ay halatang nabawasan. Ang kanilang mga ngisi ay napalitan ng mga kunot sa noo at mga tinging puno ng alinlangan. Nang tawagin ng hukom ang aking pangalan, tumayo ako ng may dignidad. Handa na po kami, kagalang-galang na hukom, sabi ko, at ang aking boses ay buo at malinaw, umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang aking kontraopensiba ay nagsimula ng walang pasakalye. Simple, direkta at nakabase lamang sa katotohanan. Nais ko pong ipresenta ang aming unang ebidensya, sabi ko habang inilalabas mula sa aking folder ang isang serye ng mga dokumento. Dahan-dahan akong lumapit sa hukom para isumite ang mga ito. Ang bawat papel ay tila may sariling bigat. Ito po ang titulo ng bahay na pinag-aagawan. Malinaw pong nakasaad dito na ang ari-arian ay naipundar at nabili ng aking anak na si Michael Reyes. 3 taon bago pa man sila ikasal ni Ginang Jessica.
Ipinaliwanag ko ng detalyado gamit ang mga batas tungkol sa ari-arian bago ang kasal. Ipinakita ko ang mga bank statement ni Michael mula sa mga panahong iyon na nagpapatunay na ang perang ipinambili sa bahay ay galing sa kanyang sariling ipon at sa manang iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ama. Ang bahay ay hindi kailanman naging parte ng kanilang pinagsamahan bilang mag-asawa. Ito ay pag-aari lamang ni Michael mula sa kanyang sariling pawis at sa alaala ng kanyang ama. Ang abogado ni Jessica ay sinubukang tumutol, pero ang bawat argumento niya ay mahina at walang basehan. Ang itim at puti ng dokumento ay hindi nagsisinungaling. Nakita ko ang pagbagsak ng mukha ni Jessica. Ang pundasyon ng kanyang kaso, ang pag-angkin sa bahay, ay gumuho sa isang iglap. Pero hindi pa ako tapos. Iyon ay simula pa lamang. Para naman po sa aming ikalawang ebidensya, pagpapatuloy ko. At ang aking boses ay nanatiling kalmado. Pero mayroon ng bigat ng parating na bagyo. Nais ko pong iparinig sa korteng ito ang isang audio recording. Isang maliit na digital recorder ang inilabas ko. Ang katahimikan sa loob ng korte ay mas lalong lumalim. Lahat ay nag-aabang, tila huminto ang kanilang mga paghinga. Ang recording na ito ay nakuha mula sa isang laruan ng aking apo. Isang teddy bear na may kakayahang mag-record ng boses. Isang regalo mula sa kanyang yumaong lolo, paliwanag ko, at ang aking puso ay bahagyang kumirot sa pagbanggit sa aking asawa. Hindi sinasadyang naiwan itong naka-on isang gabi, pinindot ko ang play button. Sa simula, tanging mahinang tunog lang ang maririnig. Pagkatapos, isang boses, ang boses ni Jessica, malinaw na malinaw. Sarah, anak, makinig ka kay mommy, ha? Kapag tinanong ka ng hukom, sabihin mo sinasaktan ka ni Papa. Sabihin mong pinapalo ka niya kahit hindi totoo. Isang mahinang boses ng bata ang sumagot. Huminto ang mundo. Pagkatapos ng tapat na pahayag ng aking apo, walang nangahas na magsalita sa loob ng korte. Ang katotohanan na nagmula sa bibig ng isang inosenteng bata ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa bawat sulok ng silid at nagpatahimik sa lahat. Nakita ko ang hukom na napatingin kay Sarah, hindi bilang isang ebidensya, kundi bilang isang bata na kailangan ng proteksyon. Mayroong bahid ng awa at pag-unawa sa kanyang mga mata. Si Jessica ay tuluyan ng gumuho, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay nakaawang, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pang-aasar, ngayon ay blangko, tulad ng isang basag na salamin na walang maipakita kundi pagkawasak. Ang kanyang abogado ay napayuko na lamang, alam na wala ng anumang argumento ang makapagliligtas sa kanila. Ang laro ay tapos na. Ang hukom ay kumatok ng kanyang maso. 1 beses. 2 beses. Ang tunog ay hudyat na tapos na ang lahat ng paglilitis. Pagkatapos marinig ang lahat ng panig at suriin ang lahat ng ebidensyang inilatag sa hukumang ito, nagsimula ang hukom at ang kanyang boses ay matatag at may awtoridad. Handa na ang korteng ito na magbigay ng kanyang hatol. Bumigat ang hangin. Hinawakan ko ang kamay ni Michael. Malamig ito at nanginginig. Ngunit pinisil ko ito nang mahigpit para iparamdam sa kanya na naroon ako, na magkasama kami anuman ang mangyari. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Luha ng takot at marahil isang maliit na kislap ng pag-asa. Una, sabi ng hukom, habang tinitingnan ang mga dokumento sa kanyang harapan tungkol sa isyu ng pag-aari, partikular na ang bahay at lupa. Base sa titulong ipinakita na malinaw na nakapangalan kay Ginoong Michael Reyes, bago pa man ang kasal at sa kawalan ng anumang matibay na ebidensya, na ito ay naging parte ng kanilang pinagsamang ari-arian, ang hatol ng korte ay malinaw. Ang bahay ay mananatiling pag-aari ni Ginoong Michael Reyes lamang. Isang malaking bigat ang nawala sa aking mga balikat. Napahinga ako ng malalim. Ang bahay na pinaghirapan ng aking anak, ang tahanan ng aking apo, ay ligtas na. Tumingin ako kay Jessica. Ang kanyang mukha ay walang reaksyon, tila manhid na siya sa unang dagok. Pangalawa, at ang pinakamahalaga sa lahat, pagpapatuloy ng hukom,
At ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Ang isyu ng kustodiya ng bata. Ang pangunahing layunin ng hukumang ito ay ang kapakanan ng bata. Palaging iyon ang uunahin. Tumingin ang hukom kay Jessica, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ginang Jessica, ang paggamit sa isang bata at pagtuturo sa kanya na magsinungaling sa harap ng korte ay isang napakabigat na kasalanan. Ito ay isang pagtatangka, hindi lamang na linlangin ang batas, kundi nasirain din ang tiwala at kamusmusan ng iyong sariling anak. Isang bagay na hindi kayang palampasin ng hukumang ito. Pagkatapos, bumaling siya sa amin. Sa kabilang banda, nakita ng korteng ito ang tunay na pagmamahal at pag-aalala ni Ginoong Michael Reyes para sa kanyang anak. At higit sa lahat, narinig natin mula mismo sa bata ang kanyang nais. Ang kanyang pagnanais na manatili sa piling ng kanyang ama. Huminga ng malalim ang hukom bago ibigay ang huling hatol. Dahil dito, ang buong karapatan sa pag-aalaga at kustodiya ni Sarah Reyes ay ipinagkakaloob ng korteng ito sa kanyang ama, si Ginoong Michael Reyes. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas na pinanghawakan ko ay tila bumigay. Ang mga luha na matagal kong pinigilan ay malaya nang bumuhos mula sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na pasasalamat. Niyakap ko si Michael at naramdaman ko ang kanyang pagyanig habang siya ay humahagulgol sa aking balikat. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pagdurusa ng mga nakalipas na buwan, lahat ng iyon ay natubos na ng katarungan. Salamat, Mama. Salamat. Paulit-ulit niyang bulong sa gitna ng kanyang pag-iyak. Sa kabilang panig, isang malakas na kalabog ang aming narinig. Si Jessica ay napaupo sa kanyang silya, tila nawalan ng lakas. Ang kanyang anyo ay hindi na ng isang palaban na babae, kundi ng isang taong nawalan ng lahat. Ang kanyang mga pangarap na yaman, ang kanyang plano, lahat ay naglaho na parang bula. Sa awa ng Diyos, nanalo kami. Paglabas namin ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Nandoon si Sarah, nag-aantay kasama ang isang social worker. Nang makita niya si Michael, tumakbo siya papalapit at yumakap ng mahigpit sa mga binti ng kanyang ama. Itinaas siya ni Michael at niyakap ng buong higpit. Ang mukha niya ay nakasubsob sa buhok ng kanyang anak. Isang larawan ng dalisay na pagmamahal. Ang mga sumunod na araw ay simula ng isang bagong buhay. Ang katahimikan at kapayapaan ay unti-unting bumalik sa aming tahanan. Nalaman na lang namin mula sa mga balita-balita ang sinapit ni Jessica. Ang mayamang lalaki na kanyang pinagtiwalaan ay huminto ang mundo. Pagkatapos ng tapat na pahayag ng aking apo, walang nangahas na magsalita sa loob ng korte. Ang katotohanan na nagmula sa bibig ng isang inosenteng bata ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa bawat sulok ng silid at nagpatahimik sa lahat. Nakita ko ang hukom na napatingin kay Sarah, hindi bilang isang ebidensya, kundi bilang isang bata na kailangan ng proteksyon. Mayroong bahid ng awa at pag-unawa sa kanyang mga mata. Si Jessica ay tuluyan ng gumuho, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay nakaawang, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pang-aasar, ngayon ay blangko, tulad ng isang basag na salamin na walang maipakita, kundi pagkawasak. Ang kanyang abogado ay napayuko na lamang, alam na wala ng anumang argumento ang makapagliligtas sa kanila. Ang laro. Tapos na. Ang hukom ay kumatok ng kanyang maso. 1 beses, 2 beses. Ang tunog ay hudyat na tapos na ang lahat ng paglilitis. Pagkatapos marinig ang lahat ng panig at suriin ang lahat ng ebidensyang inilatag sa hukumang ito, nagsimula ang hukom at ang kanyang boses ay matatag at may awtoridad. Handa na ang korteng ito na magbigay ng kanyang hatol. Bumigat ang hangin. Hinawakan ko ang kamay ni Michael. Malamig ito at nanginginig. Ngunit pinisil ko ito ng mahigpit para iparamdam sa kanya na naroon ako, na magkasama kami anuman ang mangyari. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Luha ng takot
At marahil, isang maliit na kislap ng pag-asa. Una, sabi ng hukom, habang tinitingnan ang mga dokumento sa kanyang harapan tungkol sa isyu ng pag-aari. Ang bahay ay mananatiling pag-aari ni Ginoong Mikel Reyes lamang. Isang malaking bigat ang nawala sa aking mga balikat. Napahinga ako ng malalim. Pangalawa, at ang pinakamahalaga sa lahat, pagpapatuloy ng hukom, ang isyu ng kustodiya ng bata. Ang buong karapatan sa pag-aalaga at kustodiya ni Sara Reyes ay ipinagkakaloob ng korteng ito sa kanyang ama, si Ginoong Mikel Reyes. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas na pinanghawakan ko ay tila bumigay. Ang mga luha na matagal kong pinigilan ay malaya ng bumuhos. Niyakap ko si Michael at naramdaman ko ang kanyang pagyanig habang siya ay humahagulgol sa aking balikat. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pagdurusa, lahat ng iyon ay natubos na ng katarungan. Paglabas namin ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Nandoon si Sara, nag-aantay. Nang makita niya si Michael, tumakbo siya papalapit at yumakap ng mahigpit sa mga binti ng kanyang ama. Itinaas siya ni Michael at niyakap ng buong higpit. Ang mukha niya ay nakasubsob sa buhok ng kanyang anak. Isang larawan ng dalisay na pagmamahal. Ang mga sumunod na araw ay simula ng isang bagong buhay. Ang katahimikan at kapayapaan ay unti-unting bumalik sa aming tahanan. Narinig ko muli ang halakhak ni Sara sa sala. Nakita ko muli ang ngiti sa mga labi ni Michael habang naghahanda siya ng almusal. Mga simpleng bagay, pero para sa akin, ito ang tunay na kayamanan. At si Jessica? Nalaman na lang namin mula sa mga balita-balita ang kanyang sinapit. Ang mayamang lalaki na kanyang pinagtiwalaan ay iniwan siya sa isang iglap. Para sa lalaking iyon, si Jessica ay isang puhunan lamang na nalugi. Wala na siyang pakinabang, kaya itinapon na lang siya na parang basahan. Nawala sa kanya ang lahat, ang bahay, ang pera, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang anak. Naiwan siyang mag-isa, pasan-pasan ang bigat ng kanyang kasakiman at kahihiyan. Hindi ako natuwa sa kanyang kapahamakan. Sa halip, nakaramdam ako ng awa. Awa sa isang taong binalot ng galit at paghahangad sa yaman, hanggang sa makalimutan niya kung ano ang tunay na mahalaga. Habang pinagmamasdan ko si Michael at si Sara na naglalaro sa hardin, isang kapayapaan ang bumalot sa aking puso. Ang laban ay tapos na. Mahirap, masakit. Ngunit ginawa ko ang nararapat para sa aking anak. Dahil ang pagiging isang ina ay isang pangako na hindi natatapos at ngayon, sa wakas, maaari na kaming magsimulang muli.